Welcome guys dito sa ating channel. Nagkita naman po tayong muli. Patuloy po tayong namahagi ng ating kaalaman tungkol sa glass and aluminum installation. Pero sa ngayon ay ang kinakabit natin, nagkakabit po tayo ng tinatawag na manual roll-up door. Pero bago ang lahat, bago tayo magpatuloy sa ating ginagawa, shout out nga pala kay April J. Altobar. Maraming salamat sir sa panonood sa aking channel. God bless po sa inyo. Bale guys, iyan po yung pagkakabitan natin ng roll-up door. Bale dalawang opening siya na double panel. Dito sa isang butas ay naikabit na natin yung side plate sa gitna, center plate, at saka side plate din doon sa kabila. So bale ang mangyayari, ang pag-uusapan natin ngayon guys kung paano tayo magkabit ng tubo ng spring dito sa ating center plate, kasi ito yung pinaka-critical sa lahat ng trabaho. So and guys, naisampa na natin tong tubo ng spring natin. Ang pag-uusapan natin kung ano yung tamang paglalagay, kasi ito yung pinaka-critical sa parte ng trabaho. Once na magkamali tayo sa paglagay ng spring dito sa ating side plate, so hindi na po mauulit yan. Tsaka pag nagkamali tayo, damage na po yung spring natin. Kung makikita nyo, ito yung winding wheel natin. Yan, nakabolt siya. Dito siya nakafix. Yung rotation ng spring natin guys, bali backward. Lagi natin tatandaan yan. So mag-umpisa siya dito sa pinaka ulo, nakabolt. Yung rotation ng spring natin, backward po yan. Yan, backward yan guys. Hanggang dito, ito yung pinaka ulo niya. Bali, nag-umpisa tayo dito sa bandang kaliwa. Lagi natin tatandaan na ito yung titingnan natin, yung rotation ng spring natin. Lagi siyang backward or reverse. Yun yung pong tamang pagkabit ng spring. Kasi pag nagkamali tayo dito guys, ay isang pagkakamali lang, so hindi na natin mauulit. At saka damage na yung spring natin. Ang mangyayari, papalit na natin ng panibago. So dapat lagi natin tatandaan yung paglagay ng spring dito sa side plate natin, lagi siyang naka-reverse. Yan, lagi natin tatandaan. Dito tayo nag-umpisa sa bandang kaliwa. Yung kabilang dulo, ayan, ni-welding na ng kasama natin. Pagkatapos doon, dito naman mamaya tayo sa kabila. Ngayon, tapos na nating winilding tong isang tubo ng spring natin na nasa bandang kaliwa. Ang gagawin natin ay isusunod natin tong sa bandang kanan. Ito, nakasampa na. Hindi pa natin na-welding. Ganon din guys ang lagi nating titingnan o tatandaan. Ayan po yung winding wheel niya. Nakabolt yung ulo ng spring natin. Kung titingnan din natin yung rotation niya, mag-umpisa doon, reverse din yan or backward. Ayan. Hanggang pagdating dito, ito yung pinakaulo niya. Ayan. Reverse po yan guys. Lagi po natin tatandaan yan. Dito natin sa bandang kanan. Lagi natin tatandaan sa pagsampa ng spring dito sa ating side plate. Lagi pong naka-reverse yung rotation ng spring natin. Isang paalala pa guys, dahil itong ginagawa natin ay double panel, lagi nating tatandaan na yung spring natin, pag dito tayo sa bandang kanan ay lagi isang nasa tabi ng side plate. Pag doon naman sa kabilang side, sa bandang kaliwa, lagi din siyang nasa tabi ng side plate. Hindi po pwede na dito siya sa tabi ng center plate. Maling-mali po yan. At saka baliktad yung spring nyo, yung paglalagay nyo, kung ganyan ang mangyayari.
laging tatandaan, pag double panel ay lagi siya na nasa tabi ng side plate. Sa kaliwa din, ganun din, lagi siyang nasa tabi ng side plate pag sa kaliwa. At saka yung rotation ng spring natin ay laging naka-reverse. Gaya ng sinasabi ko, isang pagkakamali lang, patay kang bata ka, hindi na po yan mauulit. Damage na po yan guys. Papalitan natin ng panibago. Napakamahal po ng spring. Ito, yung ginagamit nating spring, 18 inches yung haba niya, nasa 600 plus ang presyo nito guys. Kung nagkakamali tayo ng isang beses, ay hindi na to pwedeng maibalik, bibili tayo ng bago, lugi na po tayo sa presyuhan doon sa ating customer. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mayroon kayong katanungan, paki-comment na lang po sa comment section para masagot ko po yung mga tanong nyo guys. God bless po sa inyong lahat.